nakukulangan daw ang transport group dyan sa inaprobahang taas pasahe ng LTFRB. Kausapin nga natin si Chairman. Nakikinig sa atin si Mayor Wes Gatchalian, ha? Ay, Mayor Wes. Wes Gatchalian, magandang morning. Si LTFRB Chairman Vigor Mendoza. Mr. Chairman, Magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Katuji, Ka Jerry. Kamusta po kayo? Hey, Ayos okay na na po. po kami. Gwapo pa rin, parang kayo po. Opo. Oo. Ay, kulang daw at parang ito na rin daw yung dati na ibinalik lang ninyo. Dati na rin daw ito. Kulang ko talaga, no, kung tutuusin kasi ang pang-price ko dati ngayon, pumapatak na may 100, no? Mm-mm. Nung ginawa natin itong desisyon na to, that was last week, kung compute po natin, no, ang dagdag kita sa ating mga GT dyan ay kumulang anywhere between 750 to 900 pesos a day. Mm-mm. Yun, kasi yung ginawa nating formal na yung 2 piso, tapos meron pa tayong 20 centimos Mm-mm. sa bawat kilometro. Oo. Kung compute po natin yan, ang dagdag kita lang sa driver yan, anywhere between 750 to 900 pesos a day. Aha. Ang konsumo crudo po nila ay 30 litros. Mm. Ibig sabihin, para ka nagbigay ng fuel subsidy ng 25 to 30 pesos a day. Mm-mm. Umakyat na po ang ating crudo ng higit 30 pesos. Mm. So, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya Talaga. siguro siya sabi ng... Kumbaga, Kulang talaga. Kulang Oo. talaga, kulang. Aminado po Okay. tayo doon. Aha. Opo, hindi naman natin pwede kinitin napakataas naman Mm-mm. dahil naman ang mga pasahero naman na po ang tatamaan. Ayun na nga. At yung mga pasahero, incidentally, sila yung walang ayuda. Oo. Kaya nga lumalapit din po sila sa inyo, Attorney Vigor. Oo. Baka raw meron din kayong maibigay sa mga pasahero naman. Kulang na kulang pa yung ibibigay namin sa mga meron lang. Oo. Meron lang po talaga. Ayun na lang, nga. oo. So, Meron lang po. ibig sabihin mo ba, ito'y masusundan pa? Itong mga ibinigay ninyo na ito sa jeep? Amin po, no, itong proseso natin, ito'y parang korte po yan. No? Kung may mag-ahin po sa aming petisyon, hihiringan namin. Kung kulang pa po yan, depende po sa petisyon na iaahin po sa amin. Mm-mm. Yun yung jeep, bus, Oo, kumbachero, tapos yung TNVS. Pakiklaro nyo nga po yung TNVS, yung sa base fare. Opo. Ang atin na po bibigay sa TNVS, yung kanilang base fare of 20 pesos, wala akong adjustment sa kilometer at saka sa per minute rate po nila. Tapos normalize lang po natin yung pick-up rate na ginawa natin noong Disyembre, pero binabaan po natin, no? Kasi noong Disyembre, ang pick-up rate po ay nasa 24 pesos on the first kilometer. Binabaan na natin yung sa 15 pesos on the first kilometer. So, yun ako binigay sa, hindi na natin pinayagan i-adjust yung per kilometer nila at saka yung per minute nila. Meron ba kayong mahigpit na monitoring dyan, Chairman? Kasi, di ba, nagbabago nga ang presyo niyan, depende sa traffic, depende sa oras. Monitor nyo ba kung wala namang overcharging na ginagawa yung ating mga kababayan dyan? Pati yung system nila. Opo, ito yung surge price na tinatawag po natin. No? Opo. Yan ako pinag-uusapan namin. Naabutan lang kami ng itong fuel crisis na to. Mm-mm. Opo. Humingi na ko kami ng access point sa manatama PNCs ko natin. Mm-mm. Ang LTFRB humingi po ng access sa kanilang sistema Mm-mm. para nakikita natin yung galaw ng presyo nila at tama po kayo. Ma-monitor natin kung tama ba ang akyat o baba ng surge pricing na yan. Mm-mm. Ay, ano ho ba? Meron ho bang magandang sagot mula sa mga TNCs? Opo, lahat naman doon sila payag, so we're now working yung system Mm-mm. na makakapag-monitor po dyan. No? But at the same time, pinag-aaralan dito namin yung legality po ng surge price. No? Mm-mm. Sumulat na ho kami sa OSG to get their legal opinion kung ito ba ay sang-ayon sa batas o dapat na namin tanggalin. Ano po ba basis nila ng surge price? Dahil ba sa presyo ng gasolina o sa traffic o sa volume ng pasahero?
Traffic and supply and demand talaga ho yan. Kung konti lang ho ang sasakyan sa daan, tapos marami hong demand, doon nagkakaroon ng tataas. surge, no? Oo. Opo. So hindi kasama yung oil price. Hindi po kasama sa Oo. Yung po bang hindi ho dapat. yung po bang yung biyahe ng mga may prangkisa sa inyo, bus o jeepney, napansin niyo po ba o may nag-report ba sa inyo na nagbawas ng mga units na lumalarga sa kalsada? Parang significant daw po yung pagbawas ng pagluwag ng traffic ngayon eh. Opo, marami ho nag-report po sa amin, no, na marami hong nagsimula ho yan sa provincial buses Opo. na nagbawas po sila ng mga trips nila, pero ngayon binabalik na po nila. Oo. Yung mga ibang jeepney po, nagsabi na ho, no, na hindi sila makakapagbiyahe, hindi lang dito sa Metro Manila, pati yan ng Mindanao, nagpaalam po sila kung pwede bawasan po nila yung number of trips. Mga ilan po ito? Ilan po yan? Meron kayong estima? Wala pa po kaming datos kasi hindi namin nabilang kung sino-sino magbabawas eh. Pero hindi ba naman maapektuhan yung ating mga pasahero kasi especially kung may oras dati yan tapos babawasan ng biyahe, ano po epekto niyan sa ating pong mga pasahero? Yung initial monitoring ho namin last week, humahaba yung pila sa daan. Dito kami nag-monitor dito sa may Katipunan, dyan ho sa Commonwealth, at doon po sa Ortigas sa Avenue, no? Dahil napansin namin, yung waiting time ng pasero humaba. So yun ang epekto doon pagbabawas ng sasakyan. Pero ngayon, hindi nyo naman sila mauobliga kung hirap yung ating mga operators. Opo. Ang pinapaalala lang natin sa you cannot abandon your route. Yan ang hirap sa negosyong ito, no? Talagang kasama yan sa hirap ng negosyo. Hindi pwedeng hindi ka tumakbo. Pwede ka magbawas, pero hindi ka pwedeng tumakbo. Ayun, klaro yun. Pwedeng magbawas ng biyahe, pero hindi pwedeng tumigil. Opo, kasi abandonment na po mangyayari dyan. Last na lang, yung pong taxi, yung motorcycle taxi, may increase din ba sila? Angkas, Joyride, Move It. At ang motorcycle taxi po, pending po, tatlong aplikasyon ngayon, no? Ang pending pa po sa amin, yung UV Express, wala pa po decision dyan, yung regular taxi, at saka yung motorcycle taxi. Kasi last week lang po sila nag-file ng petition eh. So, hiringan pa po yun. May presyo ho sila na binanggit kung magkano? Hindi ko pa motorcycle taxi? Kaka-file lang nila, pinapaaral ko pa sa legal eh. Maghihiring pa lang ko this coming March. Next week, maghihiring ko dyan. Balikan ko lang ho itong sa jeep. Yung bang modern jeep ay ito rin yung mga e-jeep? Kasama po ang e-jeep dyan. Sa modern e-jeep sa modern jeep. Mas malaki daw ho itinaas sa modern jeep kumpara sa traditional jeep. Kaya nagseselos yung mga traditional. Kasi po ang traditional jeep is 14 pesos. Ang air-conditioned jeep is 20% more. So kung compute nyo, yung 20% of 14, papatakbo ng 1680, kaya rin off po to 17. Ganun lang po nangyari doon kasi may 20% rule po tayo. Yung traditional, the modern jeep or yung aircon jeep is 20% higher than the traditional jeep. So yung e-jeep po, Chairman, ay wala dapat increase dahil e-jeep nga yun eh. Di baterya yun eh. Walang crudo yun. Ang kanilang argumento naman po, Katolik, yung investment nila, mas malaki ang gasto sa isang e-jeep compare sa regular jeep. Yung amortization cost mo, may interest cost ka na ngayon, 1,000 pesos a day. Yun naman ang problema sa mga sasakyan na ganyan. Pero hindi ba nila ginajustify sa pamamagitan ng pagsasabi na mataas din kuryente tumaas din kasi Diyos pagcha-charge. May nagsabi po niya, no? So we are actually waiting for a petition para mas lalo namin makilatis po yan. Ano epekto ng kuryente sa operations kayo ng mga electric vehicles. Dito natin mas makikita yung importansya at need sa e-vehicle eh. Yes. Dumarami ba ang e-jeepney natin, Chairman? Opo. E-jeepney hindi ho masyado, e-taxi. 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 Ayun. So magiging ibang fare niya pag dumami na yan kaysa sa
sa regular Baka mas taxi. mas Oo. mababa ang pamasahe sa e-vehicle. Short term, halos pareho lang ho yan kasi mas mahal ang amortization cost ng electric vehicle. Pero long term, mababawasan po yan, mas magiging resilient tayo dito sa pagtaas ng presyo ng krudo. Opo. Ang babantayan naman natin yung presyo ng kuryente. Yung Opo, pa isa. opo, Opo. yan. Ako, Mr. Chairman, maraming salamat. Thank you, Alam namin, Chairman. busy kayo. Thank you. Kato G. Jerry, maraming salamat po sa inyo. Chairman Vigor Mendoza, LTFRB.